So good morning po sa ating lahat. Happy New Year. Palakpakan naman po natin si Lord, gabi si Lord for what He has done. So siguro let me start sa isang tanong na if you could summarize your 2024, what's the best thing that happened to you? Yan. So okay lang po ba? Bumaba muna ako sa trono ng Panginoon. Yan. Tatanong lang ako, anong pinakamaganda sa tingin mo na nangyari sa iyo sa 2024? Yes. Kay Nanay. Nanay, ano pong pinakamagandang nangyari sa inyo? Ay, magandang umaga po sa lahat, sa Lighthouse. Ang nangyari po sa 2024, gumaling po ako. Maraming salamat kay Lord. Siya po ang nagbigay ng aking kagalingan. Amen. Akala ko si Gerson. Dati si Gerson ang pinakamagandang nangyari. Hindi na pala ngayon, no? Thank you so much po, Nanay, for that beautiful. Akala nyo, baby yung sumagot, no? Si Nanay lang yun, no? Next naman, sino pa ba? Oh, parang may nagre-ready na yung iba, umuubo-ubo na, no? Sino pa ba? Si Shira. Shira, anong pinakamagandang nangyari sa iyo this 2024? Siguro po yung acting po namin dun sa Dear Jesus. Yes, acting ng Dear Jesus. Oo. At sino pa ba? Kay teacher naman na isa. Healing. Healing? Sa bulsa ba yan? O sa puso? Okay. Okay, palakpakan naman po natin lahat ng sumagot. Alam niyo po, pagtatanungin ko yung tanong na yan, siguro dami-daming mga pumapasok sa isip natin. Yung iba, pwedeng isagot, nagkaroon po ako ng boyfriend at girlfriend last year. Di ba? Pwede rin. O kaya naman, nagkaroon ako ng business, nakapagpatayo ako ng bahay at lupa. Marami mga opportunities at blessings na dumating at marami pang iba. Tama po ba? Maganda po ang mga yan and they can be considered the best thing that happened last year, 2024. But what if, ang tanong ko naman is, what was God's best for you last year, 2024? Kasi I think magkaiba yun, no? Magkaiba yung ano yung pinakamaganda para sa'yo at ano naman yung pinakamaganda para sa Panginoon Diyos. So ang buwan ng January, ang pinakamagandang buwan to reset. Sabi nyo nga po, reset. Kaya nga po sa church natin, we do seek first or we call it babad time ito para mag-evaluate at mag-plan sa mga bagay na gusto mong ma-achieve this year 2024 or this year 2025. Tama po ba? Magre-reset na ako, ayusin ko na yung pag-aaral ko. Yan, pwede yan, reset tayo, ayusin ko na yung buhay ko, ayusin ko na yung pagkain ko. May mga ganun din po ba ngayon? Hindi na ako kakain ng konti lang, dadamihan ko na. O yung iba naman, dahil puro naman maraming, kung di na ako kakain ng marami, konti na lang. So napakarami tayong mga plano. But I believe kahit gaano kaganda ang plano mo natin, meron at merong mas maganda at better plan si Lord. Amen? Kaya nga, ang goal natin this Sunday ay hindi pag-usapan ang magagandang plano natin, pero ang magandang plano ni Lord sa atin this year 2025. Kaya ang pinakamagandang tanong ngayon is how to experience God's best this year. So pag-usapan natin yan on my message entitled Experiencing God's Best. Sabi mo nga, Experiencing God's Best. Yan. Let's pray, Lord. Thank you for today. Unang-una, nagpapasalamat kami sa opportunity makapagpuri, makapagsamba sa unang-unang Sunday ng taon na ito. Thank you, Lord, sa mga anak mo nagbigay ng oras, panahon, at dalangin po namin, hindi masayang ang oras na ito. Bagkus, mabigyan kami ng isang napakagandang mensahe na magbibigay sa amin ng isang napaka-successful na taon. Lord, bless this word into our hearts. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Nga po pala, before ako magpatuloy, announcement lang po, meron po pala tayong binibenta, no? Pakita mo nga pala sa PowerPoint, Gerson. Okay, na Dear God, no? A 12-month prayer journal. It is a 12-month prayer journal guide. Naglalaman ito ng mga wisdom from the Bible, prayer request, or prayer answered goals and dreams, etc. Usually ginagamit ito tuwing January lang, pero nag-provide ang puso, no, ng buong taon na magagamit natin magiging guidelines for only 380 pesos. So buy one, meron tayong sale pala, buy one, take one. Hindi, joke lang, di pala. Hindi pa totoo. So ayun, reserve yours. You can reserve at registration area for only 380 pesos and will be available next Sunday. So wala po tayo ngayon yan, pero available yan this coming Sunday. So importante po, nga po pala, no reservation, no booklet. So importante makapag-reserve po tayo. At to register, you can pay in full or you can pay in half. Okay po ba? Magkano bang kalahati ng 380? 350, tama po ba?
Hindi. No? Basta kalahati o kaya naman look nyo lang si ano, no? Yung registration natin later para po makapag-reserve po tayo. Okay, sige. Pag-usapan natin yung mensahe. Isa po sa pinaka-paboritong ginagawa ni Lord ay ang magpakitang gilas at ipinapamalas ang kanyang kapangyarihan lalo sa mga labanan. No? Gustong-gusto ni Lord magpakitang gilas. Kaya nga, feeling ko nga makagilas si Jesus, no? Makagilas siya. Pilipino siguro ang Panginoon Diyos. Sabi nga nila, Pilipino daw si Jesus kasi nung namatay daw siya, nakalagay sa INRI, no? I-N, alam niyo po ba yan? Sa krus. Ibig sabihin daw doon, Ilocos Region, Ilocos Norte Region 1. Ayan. So, taga daw po siya. Taga Pangasinan po siya. Okay? Sana tayo. Pero unusual at kakaiba yung pag-uusapan nating kwento today. Sa kwentong pag-uusapan, makikita natin kung gaano ka-miserable yung defeat na naranasan ng Israelites. Usually, pag pinag-uusapan ng Israel, nakakakwento tayo ng mga magagandang stories. Pero ibahin mo yung kwentong ito kasi grabe ang pinagdaanan nilang defeats. Tignan natin ano ang nangyari, ano ang mali, at ano ang naging punot dulo, bakit nangyari ito sa kanila. Okay? Sige po, let's read the scripture. Okay, basahin natin sa 1 Samuel chapter 4, verse 1 to 20. Let's read. And Samuel's word, go. The Philistine deployed their forces to meet Israel. Sige, sabay-sabay po. Okay, next. Ako naman. When the soldiers returned to camp, the elders of Israel asked, "Why did the Lord bring defeat on us today before the Philistines? Let us bring the ark of the Lord's covenant from Shiloh, so that he may go with us and save us from the hand of our enemies." Next. So, balikan natin ng konti. Nangyari na merong gera between the Philistines and the Israelites. So, yung unang gera nila, namatay 4,000 Israelites. Ang nangyari, pinuntahan nila yung kinuha nila yung Ark of the Covenant din sa battle. Sinama yung anak ng prophet, si Prophet Eli, si Hophni at si Phinehas. At ang nangyari, nagsigawan sila kasi kasama nila, no? So, sige, basahin natin next. Ako naman, hearing the uproar, the Philistine asked, "What's all this shouting in the Hebrew camp?" When they learned that the ark of the Lord had come into the camp, the Philistines were afraid. So natakot yung kalaban. A God has come into the camp. They said, "Oh no, nothing like this has happened before." Next po, let's read. So the Philistines fought, and the Israelites were defeated, and every man fled to his tent. The slaughter was very great. Israel lost 30,000 foot soldiers. Kanina, 4,000. Ngayon, 30,000 na namatay. The Ark of God was captured. Eli's two sons, Hophni and Phinehas, died. And that same day, a Benjamite ran from the battle line and went to Shiloh with his clothes torn and dust on his head. Next. So si Eli was 98 years old, tanda na, and whose eyes had failed so that he could not see. So he told Eli, "I have just come from the battle line, I fled from it this very day." Eli asked, "What happened? Ano nangyari kamusta yung mga anak ko?" So the man who brought the news replied, "Israel fled from the Philistines." So sinabi niya, nakaranas ng heavy loss ang bansang Israel. At yung dalawang anak mo namatay, and the Ark of God has been captured. Next, ano nangyari? For 40 years. His daughter-in-law, the wife of Phinehas, was pregnant and near the time of delivery. When she heard the news that the Ark of God had been captured and her father-in-law
and her husband were dead, she went into labor and gave birth, but was overcome by her labor pains. Next, as she was dying, and last verse, basahin natin sabay-sabay. She said, nakakalungkot, tama po ba? Series and series and series of defeats. Ganda sana kung series of victories, pero napakalala ang nangyari po sa kanila. So what a devastating loss. Para mas maintindihan ang nangyari, isa-isahin natin yung bad news na nangyari. So scene 1, ang nangyari, there is a battle and they lost. So merong gera at natalo sila. Nakakagulat kasi ang bansang Israel ay sanay manalo. Kasi kasama nila si Yahweh. So nagulat sila, bakit ganon? Nakipaggera kami, pero natalo sila. Dahil, yun nga, sabi ko nga, nakakagulat talaga na matalo ang mga Israelites considering sanay silang nakakaranas ng victory kasi kakampi nila si Yahweh. Pero sa story na ito, sila po ay natalo. So, na-experience din po ba natin yun minsan? Bakit yun? Kristiyano ako, kasama ko si Lord, nasa akin si Lord. Bakit ganun? Parang minsan naka-experience ako ng defeat sa buhay. So, nangyari sa kanila. Scene number 2, instead of planning, they become more aggressive after defeat. So dahil nga hindi sila sanay matalo, nung natalo sila, umuwi sila, tapos kinuha nila ang Ark of the Covenant. Kasi nga ang Ark of the Covenant represents the presence of God. So sabi nila, siguro sa thinking nila, pagdadali namin to, sigurado ang victory. Tama? At hindi lang yun, dinala nila yung anak nung dalawang anak ng prophets, si Pinehas at si si Ofni, grabe. So nangyari, pagkadala nila, eto na nangyari, instead na alamin ang dahilan, ba't sila natalo? Kasi sa totoo lang po, malaking tanong yun, ba't sila natalo? Kasi si Yahweh ay hindi natatalo sa laban. So dapat sana, ang ginawa nila, nagtanong, okay, they become more aggressive. Instead na magplano, mangibabaw yung kagustuhan nila na manalo at mag-revenge. Mas nangibabaw ang pride nila. Hindi pwede to, hindi pwedeng hindi ako nanalo, hindi pwedeng hindi ako naka-experience ng ganyan. Di sila naging inquire kay Lord kung pwede ba nilang dalhin yung ark. Okay? Neither did the Lord told them to do so. So, ang ginawa nila, nakita ko kung sana, next, kung sana niluhuran nila at humingi ng tawad sa Panginoon, possibly the result could have been different. Tama ba? Posible siguro na hindi na mamamatay yung 30,000 people. Pero dahil, talagang hindi nagpakumbaba, very aggressive, ginamit nilang magic symbol ang ark, thinking na ito ang magdadala ng victory sa kanila. Ang masakit, instead na gamitin sila ng Diyos, ginamit nila si Lord. Alam, minsan ganun tayo, ginagamit nating alas si Lord para gumanda yung buhay natin. Lord, in Jesus' mighty Lord, salamat Lord, ganto. Pero hindi pala, the goal was, gamitin tayo ni Lord, wag siya ang gamitin natin. Scene number 3, ito nangyari. Ano nangyari? Pangatlo. So they are so excited to fight thinking they would win. Nakita niyo nangyari? Nagsigawan sila. Alam mo yung parang yung kunwari galing ka sa isang laban, talo ka, tapos bumalik ka, nagtawag ka ng kasama mo, syempre, feeling mo mananalo ka, tama yung tananananan, tan. Ready ka, knowing you would win. Talagang nagkakaroon ng uproar, sigawan, mananalo tayo, ganyan. Pero nangyari, unang-una natakot yung kalaban. Nakita natin sa story, tama ba? Pero yung takot ng kalaban turned into a great, tumapang sila at napatay nila ang Israel. No? Grabe, matindi nangyari. But this time, it was a very, very disappointing loss. So anong disappointing loss ang bumungad sa kanila? Tatlo lang. Anong nangyari? Una, 30,000 foot soldiers died. Hindi ko alam bakit foot soldiers, siguro yung iba walang foot. Hindi, joke lang po yun. Kasi wala namang sinabing foot yung una, kaya siguro walang foot, kaya namatay sila yung 4,000. Hindi, joke lang po yun. Walang isipin. So Eli's 2 sons, Hophni and Phinehas, also died.
So nakakalungkot, no? Anak ng mga prophet at ito ang malala. The enemy captured the ark of God. So yung symbol na sila'y kasama ni Lord, kinuha ng kaaway. Imagine how disappointing the lost was. Kaya nga sabi doon, pag uwi daw nung isang nakatakas sa war, anong sabi doon? Nag-iyakan ng buong Israel sa nangyari. At hindi pa nagtatapos dyan. Wait, there's more. Kung akala nyo tapos na yung mga pangit na nangyari, hindi pa natapos. The last thing happened was, scene number 4, Prophet Eli died. And the man of God who was used by God, no, to instruct them, para samahan sila, died. Anong nangyari kay nung nalaman daw news dahil nga daw wala siya nakikita tapos mabigat na siya. Okay, daw siya, nung pagkatayo daw po niya, nabagok pala yung kanyang ulo at agad-agad siya po ay namatay. What a sad ending. Tama po ba? Tama po ba? Imagine niyo yung atmosphere during that time. Tingnan mo ilan yung namatay? 34,000 foot soldiers died. 34,000 namatay sa inyo. Ano pa? Namatay yung pinaka-leader nyo, kasama ng mga anak niya, at ang pinakamalala, yung nagre-represent na kasama nyo si Lord, ang Ark of the Covenant, kinuha ng kaaway. It was a devastating loss. Tanong ko po, next, bakit to nangyari sa mga taong considered as the people of God? Bakit kaya? Bakit kaya nangyari? O minsan natatanong mo rin ba, possible bang mangyari sa akin to? Yan. Sige, pakita natin yun. Possible bang mangyari din to sa atin na Christian tayo, bakit nakakaranas tayo ng defeat? Ngayon, ang prayer ko po, hindi mo na ito tatanungin kay Lord this year 2025. Kasi ngayon ang gagawin natin, aaralin natin bakit nila na-experience na matalo despite sila yung mga anak ng Diyos. Amen? So yung binasa natin, mababasa yan sa chapter 4. Atras tayo ng konti para maraman natin ano nga ba talaga ang nangyari. So punta tayo ng chapter 2, pakita natin yung verse. Okay, 1 Samuel chapter 2, 12 to 17, sabi niya, ito nangyari. So Eli's sons were evil men who did not care about the Lord. They did not care about how priests were supposed to treat people whenever someone brings a sacrifice. Priests are supposed to put a meat in a pot of boiling water. Then their servant is supposed to get the 3-pronged fork. I-next mo na lang. Sige, next pa. Next. Explain ko na lang sa inyo. Okay, next. Yan. So in this way, Hophni and Phinehas showed that they did not respect the offerings made to the Lord, and this was a terrible sin against the Lord. So anong nangyari pala, etong anak ni Eli na head ng bansang Israel ay gumawa ng terrible sin against God, against Yahweh. Okay ba yun? Lumalabas na nangyari ang series of defeats because may nag-commit ng matinding kasalanan na dinescribe ng Bible as terrible sin among them na hindi nag-repent. Nakita ninyo? Meron palang gumawa ng kasalanan sa grupo. Ang nakakalungkot, alam ito ni Eli na tatay, pero hindi niya kinorek ang kanyang mga anak. Hindi tinolerate ang kanyang mga anak. Dahil dito, the Lord abandoned them. At ang word na ginamit was the word Ichabod. Sabi mo nga, Ichabod. Okay, basahin natin kung saan nanggaling yan. Sa verse 21 to 22 kanina, sabi niya, she named the boy Ichabod. So yung anak ng babae ipinangalan sa nangyari sa kanila. Ang tawag daw sa nangyari sa kanila ay Ichabod. Nang ibig sabihin, the glory has departed from Israel. Okay, because of the capture of the ark of God and the deaths of her father-in-law and her husband. She said, the glory has departed from Israel, for the ark of God has been captured. Ngayon, para maintindihan natin ano ang Ichabod, Ichabod symbolizes 3 things. Unang-una, loss of divine presence. Pangalawa, departure of God's glory. At pangatlo, abandonment. So, gato yung nangyari sa kanila. Okay? Because of sin, because of what happened,
the Lord, or they lost the divine presence of God. Dati kasi ganito nangyari, pag may gerang bansang Israel, ramdam mo nandun si Lord. Ramdam mo. Are you here? Meron ngayong story na 300 lang yung 300 lang yung sila, yung soldiers, pero nakapatay sila ng thousands of armies. Yung movie na 300, doon yun nanggaling. Inspired there, yung movie na 300. Imagine mo yun, pag nakikipaggera sila, ramdam mo nakasama si Lord. Pero nung time na to, naramdaman nilang wala talaga si Lord. Pangalawa, the departure of God's glory. Wala. At last but not the least, feeling ko nga, ini-imagine ko, siyempre ang bansang Israel, sanay silang manalo, tama po ba? So ini-imagine ko, nung time na paubos na sila ng paubos, siguro marami doon umiiyak na parang, Lord, nasan ka? Di ba kasama mo kami? They felt that God abandoned them. So yun ibig sabihin, sinisimbolize ng Ichabod. So ang bigat pala ng Ichabod. Di ba? Malala pala ang mawalay sa presensya ng Diyos. Instead of experiencing God's best, they experience the opposite because the presence of God leaves them. And this leads us sa isang tanong na, what lesson can we learn from this story? Are you excited? Anong lesson ang pwede nating matutunan sa pangyayaring ito na mabigat sa bansang Israel? So bibigyan ko kayo ng 5 lesson. Unang-una na lesson na pwede natin makita, identify that sin is sin. Nung time na yon, kay si Eli, kitang-kita niya na yung mga anak niya na gumagawa ng mali. Pero hindi niya sila tinama. And maybe, ni-redefine, hindi lang yan, may konting pagbabago lang yung anak ko na ginawa. So sin is sin and don't redefine it. Alam niyo po ba na wag i-define ang kasalanan as kahinaan kung totoo namang kasalanan? Minsan ganyan na tayo, di ba? Hindi, pasensya ka na sis ha. Pasensya ka na ano kasi yun? White lies. Bambira, may iba-iba palang kulay ang lies. Meron bang black lies, pink lies, ano pa ba? Violet lies, red lies. Sabi naman yan, di ba? Okay? So, kahinaan ko kasi ang magsinungaling. Hindi po kahinaan yun, kasalanan yun. Kahinaan ko kasi ang hindi pag-amin, hindi kahinaan yun, kasalanan yun. So whatever sin it is, maliit, malaki, mabigat, hindi, still, sin is sin. At yan ang tingin ng Panginoon Diyos sa kasalanan. Pangalawang lesson pwedeng makuha, deal with that sin. So nangyari, nakita na yung kasalanan, dahil hindi na-identify yung sin, hindi tuloy na deal yung sin. Dahil nga feeling niya hindi yung kasalanan, hindi nila naitama yung pagkakamali. Dahil binibi ang sin, hindi na deal. Imbes tuloy na mapalaya sa kasalanan, naging alipin ng kasalanan. At yan ang posibleng mangyari if we don't deal with our sins. Alam nyo ba na ang kasalanan, hinaharap, hindi ipinagpapaliban? Hindi, next week na lang ako magbabago, next week naman yung fasting eh. Minsan ganyan tayo, hindi, next year na lang ako magbabago kasi malapit naman na yung New Year's resolution. Hindi po, dapat ang kasalanan dinidil ngayon. It's not tomorrow, it's not later, today, ngayon. Sabi mo nga, ngayon. Pangatlong lesson na pwede natin matutunan, repent when you sin. Kapag nagkasala, repent. Alam nyo ba that the only antidote for sin ay walang iba kundi repentance? Walang iba, hindi pag-attend ng church para patawarin ka ng kasalanan mo. No. Pakita mo nga dyan. Sabi nga dyan, ang antidote sa kasalanan ay 100% true repentance. Imagine mo, gumamit ako ng 100%, gumamit pa ako ng true. Bakit? Kasi marami nagre-repent, di naman 100%. Marami namang nagre-repent pero hindi naman talaga totoo. Pero kung gusto mo makalaya sa kasalanan, importante ang 100% true repentance. Sabi nga dito, ang kasalanan hindi tinatago pero kino-confess. Kaya mamaya po, open kayo ng Facebook, i-post nyo yung mga kasalanang nagawa nyo. Amen. Gusto nyo ha? Sinusubukan nyo? Joke lang.
Hindi, biro lang po yun, no? Pero the best thing we do, the best thing that we can do, of course, unang-una, sabihin mo kay Lord, hindi, alam na ni Lord yun. Diyos naman siya, nakikita naman niya yung mga mali ko. Yes, I know. Pero sabi ng Bible, confess. At kung may mentor ka, it's very important. Pwede mo rin i-share. Mentor, meron pala akong problem sa gantong area, tulungan mo naman ako, ganto-ganto. Amen. Okay lang po ba kayo? Wag na po kayo, baka may nagpo-post na po ng kasalanan niyo, wag po kayo magpo-post. Amen? Ako nga pala, ngayong araw nakapatay ako. Wag pong gano'n, no? Patawarin mo ako, Ama. Naway bukas hindi ako makapatay. Wag naman gano'n, no? Iba po yun, no? Sabi nga ng 1 John 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Yun naman pala eh. Alam mo, nakakalungkot, marami akala nila, pag Christian sila, hindi na sila magkakasala. No. Church is not for perfect people. Church is for imperfect people. Pero bakit importante? No, kaya nga napaka-importante na kahit na nagkakasala tayo, ay lumalapit tayo sa Panginoon, humingi tayo ng repentance sa Kanya. Amen. And when we confess our sins, confess ha, sabi niya, confess, sabihin. Alam mo, sa panahon nila, pag sinabing confess, hindi yung, Lord, alam mo ba? Hindi. Pag sinabing confess, talagang sinisigaw, sinasabi. Amen? Parang gusto kong paggawa dito ng yung mangungumpisal kayo sa akin. Sis, ano bang nagawa mo? Naalala ko yung kwento ni Daddy Bishop, no? Meron daw isang nagkumpisal daw siya. Father, patawarin niyo po ako kasi nagnakaw ako ng shoes. Sabi daw ni Father, meron bang size 10? Hindi pala, joke lang po yun. Kwento lang ni Daddy Bishop. Pang-apat na lesson na pwede nating matutunan, sin affects not only you, but also people around you. Ang kasalanan pala, naapektuhan, hindi lang ikaw, pero naapektuhan ito, even the people around you. So this is the saddest impact of sin in our lives. It only not affects yourself, but also the lives of people around you. Alam nyo ba that sin hinders God's blessing of your families? So nakaka-apekto pala yun sa pamilya. Kaya pala minsan di pinagpapala ang pamilya kasi sa pamilya merong gumawa ng kasalanan na hindi humingi ng tawad sa Panginoon Diyos. Kaya wag tayong feeling perfect. Ang Lighthouse po ay hindi simbahan ng perfect. Okay, sige, may tatanong ako sa inyo. Are you excited? Bakit sinabi kong excited? Hindi pala. Sino po dito hindi nagkakasala magmula nung nag-start ang taon na ito? Hindi nagkakasala. Imagine mo, bilangin ko, 5 days pa lang mga kapatid, nagkakasala na tayo. It only shows, diba, that we really need God. Kaya nga sabi ni Lord, diba, confess, huwag tayong feeling perfect. Malaki o maliit, basta't kasalanan, kailangang ihingi ng tawad kay Lord at magbago. O sige, sabi mo sa katabi mo, magbago na tayo. Bagong taon na, amen? Sabi ng kanta, bagong taon na'y ng... Tapos na po, ba't pa po kayo nag-aano sa joke lang, no? And last but not the least, the lesson that we can learn, sin draws away the presence of God. Alam mo, sa lahat ng effect ng sin, ito ang pinakamabigat. Ang kasalanan pala, tinatanggal ang presensya ng Panginoon Diyos sa buhay natin. Sin draws us away from the presence of God. The same thing happens to Adam and Eve. Diba nangyari? Nung nagkasala si Adam at si Eve, malayo na tayo sa tao, wag lang sa presensya ng Diyos. It's very important. Alam niyo ba that sin magnets defeat and shame? Ang kasalanan, laging minamagnet yan, kahihiyan. Kaya magugulat, bakit puro kahihiyan nangyayari sa buhay ko? Bakit puro pagkatalo nangyayari sa buhay ko? Baka may problema. Check mo kasi hindi naman ganun si Lord eh. At last but not the least, listen to me. Baka akala nyo, no, walang nangyayari pag nagkakasala tayo. No. Alam nyo ba na walang panalo sa kasalanan? Tandaan mo yan. Walang nananalo sa kasalanan. It could be now. Pero magugulat ka, mamaya, lalabas yung totoong mangyayari. So what lesson can we learn from this story? 5 bagay. Basahin po natin. Unang-una, identify that sin is sin. Number 2,
Number 3. Number 4. Number 5. So let me end this with this question. Okay, knowing all of these things, grabe ang bigat pala ng kasalanan, no? Nakita niyo po yung bigat ng kasalanan? Ayan, tanong ko po, sino dito gustong ma-experience ang God's best sa 2025? Mahina? Sino gustong ma-experience ang God's best? Grabe, excited ako sa inyo. Alam niyo, hindi ako maglalagay ng napakaraming 1, 2, 3, 4, 5, 6, no. Bibigyan lang akong 2 bagay and we will end. Number 1, huwag kang umalis sa presence ni Lord. Gusto niyo maka-experience ng God's best? Sino gusto maka-experience? Anong gagawin? Basahin. Isa pa, 1, 2, 3, go. Alam ko marami na sa atin ang nasubukan ng umalis sa presence ni Lord at sigurado alam ko na rin, alam mo na rin ang result kapag umalis sa presence ni Lord. Amen. And this year 2025, listen to this, make it your number 1 priority to go back to the presence of God and never leave. Make it your number 1 priority. Lahat ng goal mo ngayon, laging pabalik kay Lord. Pag mayroong pangyayari sa buhay mo na mapapalayo ko kay Lord, no, tapon natin yun, balik tayo laging sa Panginoon Diyos. Matthew 6:33, sabi niya, but seek first His and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Alam niyo po ba, importante ang prayer and fasting kasi sa seek first natin, makikita natin yung totoong lagay ng ating spiritual, emotional, intellectual. Kaya nga, I pray and I declare, no, sana lahat po tayo makipag-participate in this seek first. Amen? Mangyayari po yan sa start po yan sa January 13 to 19. So mayroon pa tayong panahon. Kasi ang ginawa ko dati, ang fasting natin, first week fasting na agad. Yung iba may mga natira pang spaghetti. Sayang naman, di ba? Red, tulungan mo naman kami, allow mo naman kami, may painit pa ng kahit konti, di ba? Puro po ba impangat yung mga nyo? Pangatlong araw na, pang-5 araw na. Yung iba naman, hindi naman pinapaluto yung naalala ko yung mga pagkain, no? yung malamig, tawag doon, salad, may mga salad pa po ba kayo ngayon? Rep, ice candy na po yung salad namin, di ba? May mga ganun po ba dito? Alam mo, itong maging goal natin this year. Are you excited? This year, 2025, walang aalis sa presence ni Lord. Pwede ba yan? Yan ang prayer natin sa family ko. Lord, this 2025, walang aalis sa presence ni Lord. Walang aalis kay Lord. Gusto niyo magtagumpay? Walang aalis kay Lord. Gusto niyo ma-experience ang God's best? Walang aalis kay Lord. Pwede ba ganun mo yung sarili mo? Kung aalis kay Lord, diba? Pwede sabihin mo sa sarili mo, huwag kang aalis kay Lord, ha? Parang ayaw nyo. Sige, sabihin niyo sa sarili mo, huwag kang aalis kay Lord this year, ha? Kung pwede mo ipagano, okay lang. Sobra naman din, di ba? Walang aalis sa presence ni Lord. Walang aalis sa presence ni Lord. Pinakamalakas, walang aalis sa presence ni Lord. Number 2, huwag mong hayaang umalis ang presence ni Lord sa'yo. Amen? Kasi alam mo, possible na ginagawa mo naman ng lahat, pero unknowingly, yung presence ni Lord ay umalis na sa'yo. Okay? Bakit? Kaya nga dyan papasok ang importance ng everyday repentance. Di ba nakita natin kanina, ang number 1 na nag-aalis ng presence ni Lord sa atin is what? Is kasalanan. Unknowingly. No? So, don't act as if perfect ka na. Huwag kang perfect. Pa-feeling perfect tayo minsan. Alam mo, matinaw ko kanina. Di ba, nag-post ka pa sa online. I'm so blessed today. Unang Sunday ng taon para kay Lord. Okay naman po yung mga bagay na yan, but don't act as if perfect ka na. Kahit pa leader, pastor, o matagal ka ng Kristiyano, lumapit lagi sa Diyos na parang pinakamakasalanan ng tao. Alam mo, si Lord, nung may lumapit sa Kanya, pinapanood niya sila eh. Yung isa lumapit kay Lord, nagpipray, Lord, buti na lang, hindi ako katulad ng itong makasalanan na ito. Ako, nagpipray ako lagi. Nabasa niyo sa Bible yon?
Tapos yung babae na makasalanan, di siya makatingin kay Lord. Lord, patawarin mo ako, wala akong may pagmamalaki. Alam mo, sabi niya, pinapakinggan daw yung grabe yung pagpapakumbaba. Alam mo, huwag tayo magyabang kay Lord pag lumalapit tayo sa Kanya. Minsan ganun tayo eh. Lord, ang dami ko nang nagawa sa iyo, Lord. Ito ganito. No. Pag lumapit tayo kay Lord, para tayong pinakamakasalanan ng tao. Alam mo, si Apostle Paul, kinonsider siya ng Bible as the second greatest person next to Jesus. Pero alam mong tawag niya sa sarili niya? I am the chief sinner. Sabi niya, sa lahat ng pinakamakasalanan, ako yung pinakamatindi. Pero tinanggap ako ng Diyos, kaya pala siya ginamit ni Lord. Kaya na-experience yung God's best, kasi trinato niya yung sarili niya na pinakamakasalanan ng tao, kaya the more mas kailangan niya si Lord. Amen? Always acknowledge God's grace and mercy. Importante ang leading at guidance everyday ni Holy Spirit. Anong gagawin? Magpalinis, magpabago, magpa-rebuke araw-araw. Ulitin ko, magpalinis, magpabago, magpa-rebuke araw-araw. Alam mo, minsan, gatong problema sa atin eh. Pag may nakitang mali sa atin, tapos anong sabihin natin? Matila-tila ka mo. Okay, tsalabat. Minsan ganun tayo, di ba? Parang kung makapagsalita ka naman, parang perfect. Dapat ka magpasalamat kasi may nakakita ng weakness mo eh. Alam mo, dapat masaya tayo pag merong nakakakita ng weakness natin kasi mas nakikita mo na kailangan mo pang maayos yung sarili mo. Kailangan ka pang mabago, maitama. Amen? Huwag i-baby ang kasalanan, confess agad, ask for help. Ganda nga ito eh. No? Sabi dito, this year 2025, gawin mong priority din na bantayan lagi ang mga weakness o loopholes ng buhay mo. Always ask God for help and look for people who will help you overcome it, turning every weakness into great testimony. Alam mo, kahit pastor ako, kahit sinong bishop dyan, no? Parang si daddy yun kahit sinong bishop dyan. Kahit sinong bishop. Sorry dad, hindi ba pala. Kahit sino naman dyan di ba? Meron naman tayong weakness eh. May loopholes. Pag sinabing loopholes, ito yung bagay na hindi mo nakikita, pero nakikita ng iba. Ngayon, pag sinabi sa'yo yun, sana yun ang goal mo. Pag may nakakita nun, di ba, accept mo yun. Alam mo, meron yung isang time sa buhay ko na may disciple ako. Siyempre, disciple ko eh. So, usually nakikita ko yung mali niya. Pero isang araw, ginamit siya ni Lord para makita yung mali ko sa buhay ko. At ang hirap tanggapin. Siyempre parang isip mo, ako yung leader, dapat ikaw ang pinagsasabihan ko. Parang ganun, di ba? Pero alam mo, sabi ko, thank you kasi may tapang kang sabihin sa akin. At aayusin ko yung buhay ko. Thank you so much for being... Sana ganun tayo, wag yung si Kamot, si Kamamaw, para ka naman. Wag tayong ganun. Diba, paano tayo tatama ni Lord? Paano tayo aayusin ni Lord kung puro na lang akala natin perfect tayo? Amen? O kung ginamit ni Lord yung anak mo, di magpa-review ka. Kung ginamit ni Lord yung ibang tao, barkada mo, okay lang yun. Diba, ang mahalaga, alam mo na hindi ka perfect at tinatama at inaayos ka ni Lord. Huwag yung, kala mo perfect pa? Ikaw nga dyan, isang ganun tayo, di ba? Instead of ikabod, i-desire ang kabod glory of God. Ma-explain ko, alam nyo ba na ang salitang ikabod, di ba kanina, sabi nun, pag-alis ng presensya ng Lord. Alam niyo ba, tanggalin mo yung I. Kasi ang I sa Bible kasi, pag merong I, ibig sabihin nun, kabaliktaran. Pero pag tanggalin mo yung I, yung word na kabod, ibig sabihin pa na nun, yung presence ni God. The constant presence of God. Pero pag-uusapan natin yon sa pagtatapos natin. So sige, let me end with this. How to experience God's best this year, 2025? Number 1? Mas malakas. 1, 2, 3, go! Number 2? Amen. Sinong gagawa niyan? Dalawa lang po yan. So let me end with this. Ilang araw na lang po, no? At magsisimula na ang Seek First natin. Amen? Are you excited? Napakahalaga yun. Pero kung may sin among us at hindi tayo magre-repent, our Seek First will fail. Alam mo, nakakalungkot kasi pwedeng this fasting gagawin mo. Fasting ka, no media, ganyan, no social media, di ka kakain, ganyan. Maganda naman yung mga bagay na yan, pero kung hindi ka naman hihingi ng tawad kay Lord sa mga kasalanang nagawa natin,
magiging walang kwenta lang yung pag-seek first natin. Why? Because if we really want God's best this year 2025, kailangan nating maranasan muli ang kabod glory of God. Alam nyo ba na ang kabod glory of God, ganito yan, ito yung constant presence of God with you. Kaya nga nangyari, nung pinag-aaralan ko ito, dinefine ng Bible na bumaba ang kabod glory of God nung pinadala niya ang Ark of the Covenant. At sabi ko nga sa inyo, tuwing andun yung Ark of the Covenant, it signifies that God is with them. So ito yung sinasabi ko sa inyo ngayon para mag-gets ninyo. Ibig sabihin, this morning, as we ask God for forgiveness, at sa panimula ng taon na ito, ang pangako ni Lord, nak, yung kabod glory ko ngayon, bababa. At iuuwi mo. At ibig sabihin nun, yung kabod glory, it signifies that God is with you sa buong taong 2025. Amen. Talo ng kabod glory, anumang opportunities. Siguro napipray ka, Lord, sana maka-experience ako ng mga bagong opportunities, ng mga bagong blessings, victories. Yung kabod glory ni Lord ang pinaka-highlight ng testimony mo this year 2025. At saan ito magsisimula? Sabi ng Bible, magsisimula ito sa atin. Anong gagawin natin? Identify that sin is sin, deal with that sin, and repent with that sin. And you know what? With this, dito mo mararanasan ang God's best ngayong taon. Tatayo tayong lahat. So sa oras pong ito, lagi kong sinasabi kanina, wala namang perfect sa atin. Amen. Sino naniniwala wala namang perfect sa atin eh. Actually, January 5 pa nga lang. January 5 pa lang ngayon, pero marami sa atin, pumalpak na tayo sa harap ni Lord. And my prayer now is this. Ang prayer ko ngayon, ang goal natin ay humingi ng tawad sa Panginoon. So right now, can we just close our eyes and I want you to tell it to God. Sabi mo kay Lord, sabi ng Bible, confess unto Him. Confess mo ngayon. If you really want to experience the kabod glory of God, I want you to first confess. Right now, allow the Holy Spirit to help you identify those sin. Hindi ko alam anong kasalanan yan. Possible, nasa puso, nasa buhay natin ngayon. I want you to ask God and confess that sin. Sige, God is giving you